Okay, magandang umaga sa lahat. So, magba-vlog muna tayo at saka magsa-shoutout and then magbabasa pala tayo ng mga comments natin. So, una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa mga subscribers at mga commenters dito sa ating YouTube channel. So, itong video ginawa ko ngayon is magbabasa tayo ng mga comment at sasagutin natin yung mga katanungan sa ating mga comment sa ating YouTube channel. At saka magbibigay ako ng mga idea or ano ba yung mga diskarte at bakit ganito yung setup natin. So, magbe-base tayo ng mga katanungan. So, sasagutin natin yan at saka yon. So, una sa lahat, ako ay nagpapasalamat po pala sa mga subscribers at saka sa mga commenters natin. Hindi ko akalain na umabot tayo ng 2,247. So ngayon, ang gagawin pala natin, thank you po thank you po sa mga nag-subscribe, saka mga viewers. So una ang gawin natin na yon is magche-checka tayo, magmamarites tayo sa mga comment ng ating mga mga commenters o mga followers o subscribers. So makinig na lang at saka magbasa-basa na lang din siguro tayo. So ito, discussion ito, parang discussion na ito. So sasagutin ang yung mga tanungan at saka mag-discuss tayo at magbigay ng mga tip at ideya. So unang katanungan. So si Sir Doyski Channel. Sir, shout out po kay Sir Doyski. So magandang umaga, sir. So ang oras po natin is 1:00 na ng umaga. So gising pa ako, wala kasing magaway. So DS17 aircon PMS priority para iwas stock up. Yan. So ito pala yung unit. So ang tanong ni sir, mao ni ang sakto sir, dili magmahay ang makapalit sa unit kay sigurado mulungtad og dugay ang unit. Mao nga salamat sa pag-share. Gani nga istorya is itong salita nito is Bisaya. Actually, Bisaya man ako, nagtatagalog lang para makaintindi din yung mga Tagaluzon or ano ba. So, ang ibig sabihin ni sir is hindi talaga magsisisi yung makakuha ng unit sa atin kasi sigurado tatagal yung unit, yung ganito, yung compressor, ano bang ibig sabihin ni sir. So, nagpapasalamat siya sa pag-share. So, yan. Bakit po pala ito? I-share ko ito yung sa aircon PMS. So, bakit ko ini-aircon PMS yung unit natin sa mga made to order? And then, bakit ganyan yung process? Actually, sa totoo lang, so yan man talaga dapat ang gagawin natin sa mga units dapat. So kung bakit IPMS? So, bakit IPMS? Kasi itong nangyari dyan. From Japan to Philippines, so darating yung unit is chop-chop. So, chop-chop siya. So, pagdating dito sa Pilipinas, so, yung original steering niya is nasa right pa at saka chop-chop. So, i-convert yan. So, convert yan, kasama na yung aircon. Kasi yung aircon, yung evaporator nan is nasa kaliwa. So, ililipat yan sa kanan. So, ang mangyayari yan sa aircon is i-dismantle. So, tatanggalin yan at saka i-convert. Yan. I-convert siya sa converter na aircon man. So, yan yung tasking niya sa conversion. So, pag-convert niyan, so, chop-chop yan. So, isi-setting, i-convert. So, hindi man pwede na i-convert na hindi i-dismantle. So, tatanggalin talaga yung preyon. Tatanggalin yung tube sa expansion valve at saka para mahiwalay at saka ma-convert yung evaporator. So, pag once natanggal yan, so wala nang preyon. So, natanggal na. So, lalabas yung pressure at saka yung preyon. At saka, pagtapos ng convert niyan, yung sa conversion kasi, luludingan lang ng preyon. Actually, bagong preyon yan, loading yan. Para lang mapaandar at mapagana yung aircon. Actually, malamig yan. Malamig yan, totoo. So, malamig yan siya. Kasi lalamig man talaga yung aircon, basta sakto lang yung pressure, hindi sakto yung pressure, mayroong preyon, kahit hangin yan, at saka mayroong konting preyon, lalamig yan. Yan.
So, yan yung bakit ko i-PMS kasi assist lang yung ginagawa ng mga conversion. Kasi pag i-PMS nila yan, so conversion sila, malaki yung gasto. So, lugi sila. Kasi yung magpa-PMS kasi malaki yung gagastusin. So, yan sa conversion yan, assist lang yung gagawin nila. So, ilalagay nila balik yung kuan, luludingan ng aircon, preon, yan. So, pagtapos niyan, bakit natin i-PMS? Kasi para malagyan natin ng bagong preon, yung original preon, at saka malagyan natin ng compressor oil yung compressor, at saka mapalitan natin yung filter dryer or desiccant ng condenser, at saka yung expansion valve. Bakit bakit gagawin natin yan? Kasi doon sa Japan, hindi natin alam kung ano yung PMS na nagawa doon. So, mas maganda kasi sa atin, dito sa akin, ipi-PMS ko. At least, alam na ng client kung ano yung nagawa sa unit niya. Kasi sasabihin ko man sa kanya. And then, pag na-refresh yan, so monitored mo. So, kampante ka kasi yung compressor mo, safety number 1, compressor safety, and then maganda yung lamig, at saka magaan yung compressor dadalhin ng makina. Kasi yan yung issue kung bakit mabigat yung minivan pag naka-aircon. Mahina yung hatak ba. So mabigat. So yan yung dahilan kasi yung hindi siya na PMS. Yan. Pag once na PMS yan, so ang mangyayari dyan is maganda yung hatak. Yung load ng aircon, pag i-on yan, hindi mararamdaman ng makina. So meron man konti pero hindi talaga totally. Kasi meron man pero mabigat kasi yung aircon. Pero yan yung proper na gagawin, i-PMS. Yan yung mga ideya, technique. So yung hindi pa nakapag-PMS, galing tanungin nyo yung dealer na nakunan nyo kung naka-PMS na ba yung aircon ko. Kung hindi pa, i-PMS nyo na lang. Yon. Para mas lalong maganda yung takbo ng yung sasakyan at lalamig yung aircon. So, yan yung ginagawa ko kasi iniisip ko talaga yung future ng yung compressor. Kasi pag hindi yan naka-PMS from conversion, sigurado yung compressor mo, stock up yan. Mark my word, stock up yan. Hindi yan tatagal ng 4 na taon. So, yung 4 na taon sinasabi ko kasi yung isang minivan ko umabot na ng 4 years. So, proper PMS lang. Every year, nagre-refresh ako ng aircon ko. Palit ng expansion valve, palit ng filter dryer. So, ngayon, yung compressor ko, kung anong yung lamig nung una, yun pa rin yung lamig at saka malamig at saka magaan dadalhin ng makina yung compressor. So, yun. Yan yung mga ideya na dapat yung malaman. Tuloy yung except lang sa mga may alam na. So itong mga ideya na binibigay ko is yung para yun sa mga beginners o yung mga hindi pa alam. So yun lang, reminders, kapag yung unit nyo nakuha nyo sa dealer nyo, tanungin nyo yung dealer kung na PMS ba. Anong klaseng PMS yung ginawa? Pag hindi, ipa-PMS nyo. Palitan ng expansion valve, palitan ng filter dryer, preon, lagyan ng oil. Alam na yan ng aircon man. Yan. Yung 4 na yan. So, yun. Pero bago nyo ipa-PMS, tanungin nyo. Yung mag-PMS din, ipa-flushing ba yung condenser? Sapat mag-flushing talaga. Gamitan ng 141B. Yan yung chemicals na ginagamit. So, yun. Okay na tayo sa aircon PMS. Kaya bakit naka-PMS yung aircon ng mid-order natin? Para sa future ng unit ni sir, para safety yung air condition niya. So maganda yung performance. So maganda din yung performance ng takbo, yung hatak. So ngayon magra-random kuha na naman tayo. Random isang topic. So mga kuha lang siguro na topic tayo, 5. So nasa sa inyo lang kung magpatuloy kayo sa aking vlog. So depende na lang kung magpatuloy kayo. Kung hindi, skip lang or cancel. So okay, next topic. Pang. Okay. Ito. So sa mga naka DS17 diyan. So
So, yung mga naka DS17 na transmission is ang transmission nila is Tiptronic EGS. Ano ba yung Tiptronic? Ano yung EGS? So, yung EGS, auto gear shifting. Ang tawag niyan is Tiptronic. Yung pwede mag plus minus. Bakit ko nag-perform ng EGS cleaning? Bakit i-perform ng EGS cleaning yung Tiptronic? Pero sa atin, yung sa atin na mga orders is pag makita namin na hindi itim, hindi madilim yung oil na sa reservoir ng EGS, malinaw pa, i-change oil lang namin yan. So pag makita namin na maitim siya, so ibaba namin yung EGS. So lilinisan yan para makuha yung oil na sunog. So pag clearly pa siya, yan, i-change oil lang namin yan. Yan. Kasi makita namin na maintain siya doon sa Japan. So, yun. Bakit dapat i-PMS ang EGS ng DS17B Tiptronic? Para po yan sa isang maintenance, isa itong maintenance ng ating transmission sa minivan na si DS17B Tiptronic, para properly na hindi masira yung or hindi mag-abnormal yung EGS ninyo. So pag once kasi pag hindi yan ma-PMS, mag-abnormal yung EGS ninyo. So anong yung mangyari is masisira yung hindi niya normal yung clutching niya. Yung change gear niya, hindi normal yung clutch. Ano masisira? Yung clutch component. Ano yung clutch component? Clutch pressure, clutch disc, release bearing. Yung tatlo na yan. So pag once masira yan, mag-normal yung mag-always neutral yan. So yung tatlo na yan yung masisira. So replace talaga yan, set, assembly. Saka hirap pa is yung release bearing na nilalagay, kasi walang available na pang D17 talaga, pang D64. Actually akma naman, pwede naman siya. Yung so yun yung dapat gagawin, EGS cleaning, or kung maganda pang oil, kung may budget kayo, ay ipa-EGS cleaning nyo kahit maputi. Pero sa amin, pag tinitingnan ko maputi yung oil sa original Japan, yon, i-change oil lang tingnan. Pero pag maitim, i-drain yan, baba yung EGS. So yan, kung wala pa kayo nakapag EGS cleaning, so mag EGS cleaning na kayo para hindi masira yung unit nyo. Kaya pag once mag always neutral na yan, so ibig sabihin yung ECU is hindi na gustong patakbuhin yung sasakyan kasi may problema. Anong problema? Sa transmission. Yan. Kahit anong gawin nyo dyan sa shifter, baba tas baba, letter N pa rin yung nakalagay sa panel board. So always neutral. So yan yung safety measures ng DS17 na di na pwede patakbuhin. So para hindi mangyari niyan sa inyo, so ipa-cleaning nyo, pa-change oil nyo yung EGS. Yon. So sakto. At saka mayroong properly na paggamit sa EGS kung ano patakbuhin. Kung ano yung ginagawa mo sa manual, di ba, mag-clutch ka, mag-release ka ng gasolinador. So ibaba yung minor. So baba, release gasolinador para mag-change gear. Yan din yung gagawin nyo sa DS17. Huwag yung porque automatic straight na yung gasolinador nyo. Bawal yan, masisira yung clutch component nyo. So ano yung dapat gagawin na how much dumat? So ano yung dapat gawin sa tamang paggamit ng EGS? So tamang paggamit ng EGS ganito. So ikuan mo, apakan mo yung brake, i-change to drive. So yung iba hinto sa neutral bago mag-drive. Hindi, ditso mo na yan kasi neutral nga eh. So i-drive mo, release yung handbrake, at saka yung pag-abante mo, pedal, para makuha mo yung fifth gear agad, i-release nyo. Release. Kagaya ng manual na pag-shift nyo. Release yung gasolinador. Release. Huwag yung straight, hindi nyo i-release yung gasolinador. Kailangan, mag-drive kayo, i-release nyo konti,
para mag-change gear to high speed yung transmission. Segunda, tercera, kwarta, quinta. Sport, first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. Para makuha agad yung fifth gear. At saka, makikita nyo sa panel board nyo, lalamas yung eco mode. So, yan. So, yan yung tamang paggamit ng EGS. So, takbo, release, release para bawat release mag-change gear yan. So, yan. Mag-release, pag magtakbo kayo ng manual, so magtakbo kayo, mag-change gear kayo sa tamang speed, di ba? Yan din yon sa EGS. So, itamang speed nyo lang. Release pack, change gear pack. So, lalabas yan sa panel board, mag-change gear yan, high speed yung transmission. So, yun. So, yung may mga katanungan pa, yun lang muna, yung part sa EGS cleaning, kung anong dapat gawin. At saka, ang properly na paggamit ng EGS. At saka, note, iwasan ninyo ilagay sa neutral yung pag naka-park kayo, ilagay nyo sa neutral. Okay lang yung traffic, lagay sa neutral. Madali lang man yan. Iwasan nyo, naka-park nya, naka-neutral. Bakit? Once naka-handbrake yan, pag naka-handbrake yan, once na naka-handbrake yan, anong mangyayari? Kahit hindi mo apakan yung brake yan, masiship yan. Kung masagi yan ng anak mo, masagi mo, naka-handbrake, naka-drive, naka-parking kayo. So, yung transmission mo naka-engage. So, naka-engage yun, naka-drive. Yan, nakatambay kayo ng ilang minuto, ilang oras. Yun, masisira yung release bearing nyo, yung component mismo. Fingers ng clutch pressure. Yan. So, tested na yan. Marami nang nangyari dyan. So, madaling masira. So, iwasan. Pag naka-park, ilagay nyo talaga sa park kasi nakalock yan. So, hindi yan maano. So, yun. Yun yung mga reminders. Note sa mga naka-D17 Tiptronic. I hope at meron kayong nalaman sa mga ideya. Kung alam nyo na, so, huwag na lang pasabihin nga alam nyo na. Itong mga vlog ko is para ito sa mga beginners. So, yung hindi pa naka-receive ng unit nila kasi ginagawa pa. So, kung nakita nyo itong video na to, yan yung gagawin ninyo. So, yun. Another topic na naman. So, comment lang below kung mayroong mga katanungan o mayroon man kayong mga ideya sa topic natin. So, i-comment nyo lang at saka at least makuha ako ng mga learnings. Learning sa inyo ha. Sa inyo. Sorry, medyo Bisaya kasi Bisaya man good ta. Bisaya man tang dako, pero Tagalog lang. So, yun. So, next topic na naman. Random topic na naman tayo. So, pangalawang topic. So, may tatlong topic pa. Yan. Up. Uy. Grabe na topic to. DS17 WRO6 engine BBTI. So, ito ito yung unit na pinadala ko sa Maynila, yung 4x4. So, Taglason yung nakakuha. So, yung tanong ni Sir. Yan. Yung tanong ni Sir. Yun, pinakasikat na vlogger ng minivan. Shoutout kay Surplus TV. Ito, si Jinsan Wheels. Kumpare ko ito, yung may-ari. Ito yung may sariling conversion. Actually, yung conversion niya, si Jinsan Wheels, yung conversion shop ni Jinsan Wheels, yung nag-convert ng unit natin kasi quality yung conversion. Yan, shout out. And then kay GNI Auto Works, shout out kay GNI, yung taga Cebu. DYG Cars, mga option para makapag-canvas ng quality na mga minivan yon. So yon. So actually hindi man talaga tayo kilala. So silang tatlo mga kilala na yan. Si Jinsan Wheels, sikat yan. Kumpare ko yan. Shout out sa iyo pare Jerry. So si pare Jerry isa din yan sa tumutulong sa atin na makakuha tayo ng unit dun sa yard kasi may special price din siya. And then yung time na busy ako, siya yung magpunta and then magsisend siya ng video. Merong available unit nito pre. So tulungan kami si Jinsan Wheels. Saka nagpa-maintain si Jinsan Wheels ng mga unit din niya sa akin din. So sa servicing, reconditioning.
Yan, kami ni Sinja, same kami ng business ni Jensan Wheels, pero kaming dalawa is nagtutulungan kami dito sa Jensan. Yan. Yung needed niya na parts, needed niya ng left hand, brand new, sa atin yan. So, tayo yung nagakuan. Yung mga problema ng mga units na anong mga concern, yung mga tanong si Jensan Wheels. So, nagtutulungan kami. So, nagtatanong siya ano pang mga dapat gawin. So, yun. Sa ato ko din, nagtatanong din ako, pre, tulungan mo ako dyan, ganito. Ayan, makakuha tayo ng mas mababa. So, yun. Si kumpare ko, same kami ng business, pero hindi kami nag-akyatan ng mga kuan. Pantay kami. So, tulungan. So, yun. Si Surprise TV sa Davao ito, si Dudong Lagan. Yan. Si Jinay, si Bu. Patuloy, si Jinay, si Bu man talaga ito. DYG Cars, hindi ko pa kuan ba. So, option para makapag-canvas at quality ng mga bilan. Yes sir, yes sir. So, yes sir, lahat naman talaga ng dealer, may quality control talaga yan. So, lahat. Kasi yung sa atin, hindi man talaga quality siguro. At salamat sir sa comment ninyo. So, hindi tayo nasali sa yung kuan. Actually, dito kayo nag-comment sa akin. So, hindi ko man talaga yung ina-introduce yung unit ko na quality. Pero sinasabi ko yung suppose yung quality and no magic. Yan. Ano yung mga magic dyan? So, yung mga magic na ayaw ko, yung pintura, yun yung gumagawa ng magic. Yan. So, yan yung mga ibig sabihin ko, yung mga magic. Ano ba yung mga magic na ayaw ko? So, yung magic na ayaw ko, yung pintura, yung lilinis sa mga dumi. Ano ang ibig sabihin ng lilinis sa mga dumi? So, pintura kasi, pag mapinturahan mo yan dumi, so malinis yan sa tingnan. So, ibig sabihin yun, yung mga plastic accessories yan. So, hindi ko talaga yan kinukulayan. Pero as per as, depende na lang kung i-request ng client sa akin na kukulayan, i-recommend ko sa client na doon mo na lang papinturahan pag ma-release na yung unit mo. Kasi yung plastic na accessories sa loob ng sasakyan mo, lilinisan ko lang yan. Ibabalik ko sa original na itsura. Kasi marumi lang yan. Meron tayong ginagamit na mga chemicals. Patuloy may napagsabihan na tayo niyan. Kasi gusto niya ng ganitong kulay sa loob, accessories niya. Pero sorry po talaga sir. So sino man yun, sinabihan ko siya nga sa labas na lang sir pagkatapos ng release unit. Kasi itong ayokong sirain yung standard na setup po talaga. Patuloy para naman ito sa inyo. Pero nag-decide si sir, na-explainan ko siya ng maayos. Yung plastic accessories sa loob is pangit pinturahan. Bakit? Maganda lang yan sa una, pagtatagal yan, tutuklap yan. Mark my word, walang matibay na plastic primer na tatagal sa plastic. Matatanggal yan. Yun, so totoo po yan. So, actually, ganitong sistema sa minivan, hindi talaga walang talagang shortcut, walang magic yung dapat gagawin kasi kawawa yung mga client or mga buyer. So tayo, hindi man tayo siguro quality kasi nililinisan lang naman talaga natin yung makina at saka pini-PMS natin yung yung engine, aircon, PMS, cooling system, transmission, lahat ginagawa natin. So yung quality na hinahanap is inaabot ko pa siguro. So inaabot ko pa kasi ayoko kasi yung expect ko na sa sarili ko yung gawa ko is quality na para mag-abuso tayo niyan. So nagpo-post ako ng quality, no magic. No magic. Pero hindi po pa rin kuan ko sa aking sarili na quality na talaga yung finish ko. So yung finish natin is inaabot ko pa talaga yung quality. Yun. Kung mas mayroon pang quality kasi ano ba yung quality? Kasi bakit quality?
yung dapat gawin. So, inaabot ko yan kasi gusto kong yung result talaga, yung quality, panay quality na tayo. So, kasi itong unit kasi natin is chop-chop eh. Chop-chop. So, pagdating dito kuan, madumi, lahat ng mga accessories, lahat ng kuan, tapos use na yun sa Japan, gamit na. Tapos, i-assemble dito, hindi mo i-perform ng proper condition, proper rebuild. So, paano makuha yung quality? Kaya, yan, gusto ko yan, inaabot ko yan ng quality. At saka, sabi nila, mahal daw yung unit natin. Actually, kung makita nyo lang kung gaanong tiyaga sa makuha lang yung satisfaction ng client. Kung nakikita nyo sa mga vlog ko, so, totoo yan lahat, sir. Totoo po yan lahat ng ginagawa ko. Maglinis, mag-recondition, monitor sa painting para ma-proper paint. So, pag mayroong painting kuan, ipa-repaint ulit. I-install lahat ng mga accessories, gagawin yung tamang pag-condition ng makina. Yan, hirap na yan, sir. Hindi yan basta-basta na hirap. Yung ginagawa kong ganyan na pag-recondition, preparation as a dealer, para yan sa inyo. Yung mga buyer, client ko, para yan sa inyo. Hindi yan para sa akin, sir. Para yan sa pera na pinaghirapan ninyo na dapat hindi masayang. Hindi masayang. Hindi yung sa video lang tayo maganda pero sa personal hindi pala. So video lang expected, sa personal hindi. Yun. So hindi din ako yung unang vlog, hindi rin ako nagma-market ng actually nagba-vlog ako, ginagawa ko pala itong vlog ko. Ito, nandito naman tayo sa YouTube channel. Grabe pala itong YouTube. Maraming mga commentors at mga maraming nakatira dito sa YouTube. Doon ko lang na-realize ba, ang dami pala dito nakatira sa YouTube. So, yun. Nag-post ako ng YouTube video dito sa YouTube para i-promote yung mga ginagawa ko. Yan. Pinopromote ko yung mga ginagawa ko para mahawa din yung mga diban dealers na kung depende. Kumahawa sila sa ating sa mga ginagawa. Pero hindi natin sila yan kasi mayroon kasi yan silang mga concept o diskarte sa paggawa ng minivan, pag-reveal ng minivan. So sa atin lang is parang pa-promote lang para makita yung gawa sa yung mayroong isang dealer makita din, baka gayahin din. Depende na lang kung gayahin nila o hindi. Basta sa atin, ang ginagawa natin is sacrifice. Lahat ng sakripisyo po sa mga mid-order release natin is hindi yan para sa akin. Hindi yan para sa akin. Yung gawa na yan, ang ginagawa na makuha yung quality, walang libre dyan. Wala. Lahat ng chemicals, lahat ng materials, oil, yan, binibili yan. May gastos yan. Pero yang mga lahat ng ginagawa ko para yan sa owner ng unit. Yan. Bahala na siguro bahala na sabi nila mahal. Okay lang. Pero ma-realize nila yan na hindi pala mahal. Yung accessories na set up natin, accessories na nalagay natin, mags na nalagay natin, PMS, preparation ng unit, nasa sa inyo yung mga nagsasabi sa atin na mahal. Pero yung D17W, hindi talaga kayo mag-expect niya na mura yan. Kasi mahal talaga yan. Try nyo magkuha ng D17W, tapos kayo mag-set up. Hopefully, mabalik nyo lahat yung mga electrical niyan. Grabe ka risky yung D17W. All electronics po. Di basta-basta. Kung wala kang nalalaman dyan, wala kang mga ideya dyan, sasikit talaga yung ulo mo. Pero ako, nadaanan natin yung mga sakit sa ulo, kaya sanay na tayo mag-set up ng DS17W. So, yun. So, parang nag-emote na tayo. Ito lang. So, yun. Yung mga ginagawa pala natin, hindi yan para sa akin.
para yan sa owner ng mga unit. Yan. So ginagawa ko yan para sa kanila, sacrifice yan. Para yung pera hindi masayang at saka yung satisfaction makuha nila. And then gagamitin la from release, safe na yung sasakyan nila. Kasi proper natin na revealed. So sir, thank you kay Joren officials 1922. 3 months ago, matagal na pala ito. So thank you. So na-mention mo si Surplus TV, Jensen Wheels and JNI. So mga legit dealer din yan sila. So nasa sa inyo kung saan kayo hiyang kumuha ng mga unit, pero iba yung concept ng ating preparation. Yun lang sa akin, pagsabihin na mahal or quality. So yan, hindi ko sabihin na quality na yung gawa ko ha. Yung ginagawa ko is properly lang na dapat anong dapat na procedure na dapat gawin sa pag-rebuild ng minivan. So yun. So pang-apat na question, ang taas na ng kuha natin recording. Okay, next question. Back. Random na naman. Yun, random na naman. Okay. Another project this minute. Pag nag-order, itong apat na question, ito random man. So, dapat walang escape. Pag nag-order, magkano yung down payment, remaining balance payment? So, ito, madali lang. So, pag nag-order kayo, sir, yung down payment po, kung ano yung price, example, 430, di 17W 4x2, 70% po ng price. And then, yung 30%, tsaka na ipapadala pag example, yung Luzon kayo or nasa pag-release na. So pag-release, kung sa Luzon, pag ipapasok na sa container. So magsisend ako ng receipt yung shipping. Yan. So diyan nyo na i-send sa akin yung remaining balance. And then tsaka ipapadala na yung tuloy pasok niya. Pag hindi pa yan mapadala, yung balance mo, i-hold ko yung unit mo muna bago siya ipa-kuan. Pero pag na-send na, tatawagan ko na yung shipping company na pwede na release. So actually sorry po, yan po talaga yung procedure natin sa pag-ship at yung pag-release ng unit para nasa Luzon or other country, other or Visayas. Ayan, kung gusto ipa-deliver ng Visayas, Manila lang kasi yung minsan na delivery. So yun, kung dito kasi Jensen, so pagkuha mo ng unit, saka mo na bayaran yung balance. Yung iba, gusto na mag-down, gusto mag-full pay, pero ayoko yung iba nga sir, mag-down ako, pero sinabihin ko na, wag mo na mag-down sir, kasi wala pang mga unit, mag-select pa tayo. So magpa-reserve ka na lang muna. Reservation po muna talaga yung unang procedure bago kayo mag-order sa akin. Saka na kayo magpadala ng down payment pag nakaselect na tayo ng unit at nakapagpili na tayo ng magandang engine at saka yung under chassis. Yan. Yun yung mga unang procedure. Pag makaselect na tayo, doon na kayo mag-down payment. So yung 50,000, yung 50,000 pala yan yung reservation natin. Kasama na doon ang 50 sa 70%. So yung remaining na lang ng 70% yung idadagdag nyo. Yung 30, maintain yan pag-release. Automatic yan. Hindi ko yan kukunin habang hindi natapos yung unit ninyo. So yun. So sir, salamat po sa sa comment, Sir Rogelio Perolino. So mayong buntag. Good morning, sir. So last question. Magana pa tayo ng question dito. Yan. Sup. Oy. Last question. Sorry. Last question. Watching from Japan, boss. Wala ka. Just magkano yung ganyan? Wala. Uy, nasa Japan po pala kayo. Sir, thank you po sa pag-watch, sa pagpanood. So, yung unit, iba naman yung nagtanong. So, ito, sabihin na, magkano yung unit na ganyan, boss? 430 yung finisher. 430. So,
So, yun. So, mag-select na lang ako ng isang question. yung may kuan ba? Saan yung question natin doon man? Yung magandang kuan topic discussion. Wait lang ha. Ilang dito. So, yung mga kuan parang ano naman, matagalan pa tayo. Ano ba yung magandang topic dito? Yung tested quality. So, mga maganda paggagawa yung mga ideya na lang. Okay. So, ito na lang. Conversion pala. So, itong mga katanungan ng iba. So, yung madalian lang na sagot. So, anong klaseng conversion yung ginagawa natin? So, ang conversion po natin sa unit is D17 4x2 is yung brand new left hand na yung nilalagay natin. So, brand new left hand. At saka yung 4x4 natin is nilalagay natin is baki-baki gearbox. So, secondary gearbox. So, dalawang gearbox yung nilalagay. So, ever since 4 years na tayo, so yan yung conversion natin. Una, baki-baki gearbox. Saka lumabas na yung left hand, so nag-left hand na rin tayo. So nagbakit na lang tayo, baki-bakit na lang tayo sa mga 4x4. So yun. So ever since wala tayo nag-convert ng putol rack end kasi delikado po yung putol rack end. Bakit delikado? Hindi man sa panira, delikado po siya, may tendency kasi siya na mag-lock yung steering. So, hindi pa sa ngayon, baka darating yung araw na mag-lock yung gear niya at saka yung shafting ng steering. So, yung gear na yan, pag mag-disalign yan, so magla-lock yan. So, hirap na. At saka darating yung araw yung putol, aalog yung housing ng yung housing ng rack and pinion. So, yan yung mga dahilan na isang maingay yung under chassis kasi maalog yung housing kasi nadali lang nasira kasi wala kasi puwersa yung housing ng rack and pinion kasi putol man yun. So useless yung puwersa sa kaliwa at saka sa kanan, nakabolt man yan, so useless, kaya yan yung mangyayari. So yun lang muna yung mga conversion natin is gearbox at saka brand new left hand. So simula pa nung unang panahon na nag-start tayo ng surplus. So, yun lang. Magandang umaga sa lahat. At saka, ang oras natin is 1:39 ng umaga. So, hindi pa ako medyo naantok kasi nakakape ako eh. So, thank you sa mga lahat ng nakinig. At saka, I hope at meron kayong natutunan. At saka, hindi lang itong video natin gagawin. Maghahanap ako ng mga mga katanungan na maganda at makakuha kayo ng ideya. So, ito random lang kasi yung ginagawa natin. So, lastly pala, shout out kay Sir Rinaldo Clarin. Sir Rinaldo, sir, shout out po kayo at saka kay Sir Sherwin Fernandez from si Sir Fernandez yung taga Pulumulok yun. Shout out. And then shout out po kay Sir Rinaldo Clarin from Riyadh. Ibang bansa, abroad yun. Riyadh. Hindi ko matandaan pa sa Sir Rinaldo Clarin. Shout out po sa inyo, sir. Maraming salamat sa palaging pagsuporta at sa ating YouTube channel. So thank you at mayong buntag sa inyo. Daghang salamat. Bye-bye.